Kamusta? Welcome sa Teatro Recap. Ngayon, tatalakayin natin ang isang pelikulang pinamagatang The Mist. Sa Bridgeton, Maine, isang artist na nagngangalang David, ang kanyang asawang si Stephanie, at ang kanilang 8 taong gulang na anak na si Billy ay sumilong mula sa isang matinding bagyo. Dahil sa bagyo, nagkaroon ng malaking pinsala sa maraming ari-arian. Kinabukasan, habang tinitingnan ang kanilang paligid, nadiskubre ni Billy na nasira ang kanilang boathouse dahil sa puno na bumagsak dito mula sa kanilang kapitbahay na si Brent. Habang iniinspeksyon ang boathouse, napansin ng pamilya ang isang kakaibang mist o makapal na hamog na bumabalot sa lawas sa harapan nila. Mukhang nagmumula ito sa bundok sa kabilang dako. Pero hindi nila ito masyadong binigyan ng pansin at ipinagpatuloy ang kanilang araw. Nagpunta si David kay Brent upang pag-usapan ang tungkol sa pagpapalit ng insurance information upang matustusan ang pagpapakumpuni ng boathouse. Doon, nalaman niyang ang sasakyan ni Brent ay nadurog din ng isang bumagsak na puno dahil sa bagyo. Bilang pabor, inalok ni David na ihatid si Brent papuntang bayan, habang kasama rin sa sasakyan ang kanyang anak. Habang papunta sa bayan, nadaanan nila ang ilang kahina-hinalang sasakyang militar na papunta sa kabaligtaran nilang direksyon. Dahil sa tindi ng bagyo noong nakaraang gabi, maraming tao ang nagtungo sa supermarket upang mamili ng groceries. Kabilang dito sina David, Billy, at Brent. Bigla nilang narinig ang tunog ng sirena, kasabay ng mabilis na pagdaan ng mga sasakyang militar at police cars sa harap ng tindahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang matandang lalaki na nagngangalang Dan Miller ang tumakbo papasok ng tindahan. Duguan ang kanyang ilong at sumisigaw na may kung anong nasa loob ng mist at may isang binatang kinuha nito. Inisip ng mga tao na siya ay baliw. Unti-unting lumaganap ang makapal na mist sa paligid ng tindahan, kasabay ng isang biglaang lindol, dahilan upang magpanik ang lahat ng tao sa loob. Ayaw nilang lumabas dahil sa nangyari. Pero isang babae ang nagpumilit umalis upang balikan ang kanyang mga anak. Iniwan niya ang mga ito mag-isa, kung saan ang kanyang panganay na 8 taong gulang ang nagbabantay sa kanyang bunsong kapatid. Dahil walang nais sumama sa kanya, nagpasya siyang umalis mag-isa at pumasok sa mist, hindi na siya muling nakita. Habang nagkakagulo ang mga tao, nagtipon ng iba't ibang grupo upang mag-usap tungkol sa mga lumang alaala sa pag-asang mapakalma ang kanilang sarili. Habang naghahanap ng kumot para sa kanyang anak, sinabihan si David ng store manager na si Ollie Weeks na puntahan ang logging dock sa likod ng tindahan. Sa kanyang pagpasok sa dock, natagpuan niya ang isang sirang emergency generator na naglalabas ng makapal na usok. Pinatay niya ito upang maiwasan ang sunog. Sa gitna ng katahimikan at kadiliman, bigla niyang narinig ang isang kakaibang ingay mula sa likod ng garage door, na para bang may isang bagay na tumutulak dito. Nagmamadaling bumalik si David sa loob ng tindahan upang ipaalam sa mga kalalakihang naroon ang tungkol sa narinig niya. Sa kasamaang palad, hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Sa halip, nagdesisyon silang buksan ang pintuan upang tingnan ang generator. Nagbabala si David na hindi ito ligtas, pero hindi siya pinakinggan. Isa sa kanila, ang batang bagger boy na si Norm, ay nagpilit buksan ang pinto upang patunayan na wala siyang takot. Sa kanyang pagpasok, biglang lumitaw ang isang tentacled monster at hinila siya sa loob. Sinubukan ni na David at Ollie na hatakin si Norm palabas, pero hindi nila ito nailigtas. Kinain siya ng halimaw. Sa gitna ng pagkalito at takot, mabilis nilang naisara ang pinto. Pero bago ito tuluyang maisara, nahiwa nila ang isang tentacle ng halimaw gamit ang palakol. Nagkaroon ng matinding diskusyon kung dapat ba nilang ipaalam sa lahat ang kanilang nakita. Kalaunan, nagdesisyon sila na ipakita ang putol na tentacle bilang pruweba. Matapos makita ito ng may-ari ng tindahan, naniwala na ang lahat na may totoong panganib sa labas. Sa takot na baka pasukin sila ng mga halimaw, pinangunahan ni na David at Ollie ang pagbarricade ng mga salaming bintana sa harapan ng tindahan. Samantala, isang relihiyosong fanatikong babae na nagngangalang Mrs. Carmody ang nagsimulang mangaral tungkol sa paghuhukom at sinabing ito ay parusa ng Diyos sa kanilang kasalanan. Dahil sa kanyang matinding pananalita, natakot ang mga bata sa loob ng tindahan. Nainis si Amanda Dunphy, isang guro, at hindi na nakapagpigil. Sinampal niya si Mrs. Carmody upang mapatigil ito sa pagpapakalat ng takot. Samantala, isang grupo ng mga hindi naniniwala sa halimaw ang pinangunahan ni Brent Norton. Sa kabila ng mga babala ni David, nagdesisyon silang lumabas ng tindahan upang humanap ng tulong. Sinubukan ni David kumbinsihin si Brent na manatili, pero lalo lang itong nagalit sa kanya. Sa pag-asang makahanap ng sandata, isang volunteer mula sa bayan ang nag-alok na lumabas at subukang kunin ang baril mula sa truck ni Ambrose. Upang malaman kung hanggang saan siya makararating, tinali nila ang isang lubid sa kanyang baywang. Habang naglalakad ang grupo papunta sa mist, biglang napakabilis na hinatak ang lubid, na tila may kung anong lumamon sa kanya. Ilang sandali pa, tumigil ang paggalaw ng lubid at nanahimik ang lahat. Nagsimulang hilahin pabalik ni David ang lubid. Nang dahan-dahan,
Inaasahan na nila ang pinakamasamang maaaring mangyari. Nang tuluyan nilang mahila ang dulo ng lubid, tanging kalahating katawan na lamang ng lalaki ang natira. Puno ng dugo at putol mula sa bewang pababa. Napasinghap ang lahat sa gulat, habang tinakpan ng mga magulang ang mga mata ng kanilang mga anak upang hindi nila makita ang kakilakilabot na tanawin. Dahil sa malinaw na patunay ng panganib, seryoso nang tinanggap ng lahat ang sitwasyon. Sa pagsapit ng dilim, nagdesisyon ang ilang tao na maglagay ng mga ilaw sa loob ng tindahan, umaasang matatakot ang mga halimaw sa liwanag. Ngunit ang hindi nila inaasahan, lalo lamang nitong na-attract ang mga dambuhalang insekto na may malawasp na hugis. Ang mga ito ay lumipad at nagsimulang bumangga sa mga salaming bintana ng maraming beses hanggang sa tuluyang mabasag ang salamin at pasukin ang tindahan. Nagpanik ang lahat at nagsimulang tumakbo, pero marami ang hindi nakaligtas. Isa sa mga dambuhalang insekto ang lumipad papasok at tinusok si Sally sa leeg, isang clerk sa tindahan, na agad na namatay dahil sa lason. Sa gitna ng kaguluhan, 2 tao ang napatay ng mga insekto, habang ang isa pa ay nasunog ng buhay matapos magtangkang sunugin ang mga halimaw. Si Jessup, isang sundalo, ay lubos na nagdalamhati sa pagkamatay ni Sally dahil ilang minuto lamang bago ang insidente, aminado siyang may gusto siya rito. Samantala, si Mrs. Carmody na tila lumakas ang paniniwala sa sarili ay nangaral muli at sinabi na ito ay hula sa Biblia na natutupad. Sa kabila ng kaguluhan, hindi siya tinamaan ng kahit isang insekto, kaya lalo siyang naging kumbinsido na siya ay napili ng Diyos. Dahil dito, dumami ang kanyang mga tagasunod sa loob ng tindahan. Kinabukasan, nagpasya ang isang maliit na grupo na magtungo sa katabing pharmacy upang mangalap ng medisina at tingnan kung may ibang nakaligtas. Kasama sa grupo si David, habang pilit siyang pinipigilan ni Amanda at ng iba pa dahil napakapanganib ng kanilang plano. Ngunit naniniwala si David na ligtas naman ang kanilang paglalakbay dahil malayo ang narating ng biker bago ito tuluyang napatay. Kahit si Mrs. Carmody ay nagbabala sa kanila na huwag lumabas. Pero sa pagkakataong ito, binato siya ng lata sa ulo ng isang dating guro na nagngangalang Irene Riepler na nagsabing manahimik siya. Sa kabila ng takot, mabilis nilang narating ang pharmacy. Tahimik sa loob, kaya naisip nilang ligtas ito. Ngunit sa kanilang paghahanap, nadiskubre nila ang isang pugad ng higanteng gagamba, pati na rin ang mga bangkay ng isang grupo ng mga tao na pinamunuan ni Brent. Ang kanilang mga katawan ay ginamit bilang pugad para sa milyon-milyong bagong itlog ng gagamba. Sa kanilang pag-atras, biglang umatake ang mga higanteng gagamba. 2 lalaki ang namatay matapos silang balutin ng nasusunog na sapot bago tinadtad ng mga gagamba. Sa desperasyon, sinaksak ni Dan Miller ang isang gagamba gamit lamang ang isang patpat habang sinusubukan nilang makatakas. Sa kabutihang palad, nakabalik sila sa tindahan, ngunit wala na ang ilan sa kanila. Pagbalik sa tindahan, sinamantala ni Mrs. Carmody ang kanilang kabiguan upang lalo pang mapalakas ang kanyang kapangyarihan sa loob ng tindahan. Sinimulan niyang ipangaral ang kanyang bersyon ng kaligtasan, sinasabing tanging ang may pananampalataya ang maliligtas mula sa galit ng Diyos. Dahil sa matinding takot, maraming tao ang nagsimulang maniwala sa kanya at sumali sa kanyang grupo habang sama-samang nananalangin. Samantala, natandaan ni David ang huling salita ng isang sundalong natagpuan nila sa pharmacy. "I'm sorry." Dahil dito, napaisip siya kung may kinalaman ang militar sa lahat ng ito. Sa paghahanap ng iba pang sundalo sa loob ng tindahan, natuklasan nilang 2 sa kanila ang nagpakamatay, marahil dahil sa matinding guilt. Ang pangatlong sundalo, si Jessup, ay inamin na ang gobyerno ay may eksperimento upang makapagbukas ng portal sa ibang dimensyon. Sa galit, sinaksak siya ng mga tagasunod ni Mrs. Carmody at inihain bilang sakripisyo. Ipinatapon siya palabas ng tindahan, kung saan agad siyang kinain ng isang dambuhalang halimaw na parang praying mantis. Sa matinding takot, humiling si Billy sa kanyang ama na huwag hayaang kunin siya ng mga halimaw. Kinabukasan, nagpasya si David at ang kanyang grupo na lisanin ang tindahan bago tuluyang maging isang kulto ang mga tao sa loob. Kasama niya sina Amanda, Billy, Ollie, Bud, Irene at Dan. Habang mahimbing pang natutulog ang iba, palihim nilang tinangkang lumabas sa harapang pinto. Ngunit bago pa sila makaalis, hinarang sila ni Mrs. Carmody, kasama ang kanyang mga tagasunod. Ipinahayag niyang siya ay sisidlan ng Diyos, at sinabing nangangailangan ng sakripisyo ang Diyos upang maibsan ang kanyang galit. Sinabi niyang ang dapat ialay ay si Billy, dahil ayon sa kanya, isang inosenteng bata ang kinakailangang isakripisyo upang maligtas ang iba. Sa puntong iyon, handa nang lumaban si David upang ipagtanggol ang kanyang anak. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang binaril ni Ollie si Mrs. Carmody 2 beses sa tiyan. Nang bumagsak siya sa sahig, nagawa pa niyang bigkasin ang isang huling panalangin bago siya tuluyang mamatay. Sa takot at gulat, umatras ang kanyang mga tagasunod at hindi na pumalag sa pagtakas ni David. Habang tumatakas palabas ng tindahan, inabot ng ilang halimaw sina Ollie at Dan at agad silang nilamon
Si Bud naman ay napilitang bumalik sa tindahan habang sina David, Billy, Amanda at Irene lamang ang nakarating sa sasakyan ni David. Habang sinusubukan nilang makuha ang baril sa ibabaw ng sasakyan, biglang lumitaw ang isang dambuhalang halimaw. Dahilan upang muntikan nang mapatay si David. Sa huli, nakaligtas sila at nagmadaling umalis sa lugar. Tinatahak ang daan pa uwi. Pagdating nila sa bahay ni David, natuklasan niyang patay na ang kanyang asawang si Stephanie, nakabigti sa sahpot ng halimaw. Sa matinding hinagpis, napagpasyahan niyang umalis na lamang sa bayan, dala ang kanyang anak at ang mga nakaligtas. Sa kanilang paglalakbay, nadaanan nila ang maraming abandonadong sasakyan at nakita ang isang napakalaking 6 na paa na halimaw, marahang naglalakad sa kalsada. Matapos ang ilang oras ng pagmamaneho, naubusan na sila ng gasolina. Habang unti-unting bumabalot ang mist sa kanilang sasakyan, narinig nila ang nakakatakot na mga sigaw at ungol ng mga halimaw na papalapit. Sa puntong ito, napagtanto ni David na wala na silang paraan upang makatakas. Hawak ang baril ni Amanda, binilang niya ang natitirang 4 na bala, kulang ng isa para sa kanilang 5. Sa malungkot at desperadong desisyon, nagpasya siyang tapusin ang buhay ng kanyang anak at mga kasama upang hindi sila mapasakamay ng mga halimaw. Nagising si Billy na nakatutok ang baril sa kanyang ulo at isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Matapos nito, isa-isang pinatay ni David sina Amanda, Irene at Bud. Naiwan siyang mag-isa, walang natitirang bala upang tapusin ang sarili. Lumusot siya palabas ng sasakyan, sumisigaw at naghihintay na lamunin ng mga halimaw. Habang nakatayo sa gitna ng daan, biglang nagsimulang mawala ang mist. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang US Army, dala ang kanilang mga tangke, napapaslang sa natitirang mga halimaw at mapanatili ang kaayusan. Sa isa sa mga military trucks, nakita ni David ang mga taong nailigtas mula sa tindahan. Kabilang ang babaeng umalis upang hanapin ang kanyang mga anak at buhay silang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang pinatay niya ang kanyang anak at ang iba pang kasama nang hindi naman pala kinakailangan. Sa matinding pagsisisi, napaluhod si David sa daan at sumigaw sa matinding sakit na nararamdaman. At doon nagtatapos ang pelikula. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-on ang notifications upang mapanood ang mas marami pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.